Nakakatuwa itong mga vlogger ni Marcos. Binibida nila yung panukalang batas ni Sandro Marcos na gawing libre ang kuryente sa mga kumukonsumo ng less than 134 kilowatt hour per month, no, sa buong Pilipinas. Alam niyo bakit ako natatawa? Itong mga vlogger na to, ito rin yung nag-vlog na sinasabing yung mga windmill sa Bangge at saka sa Pagudpud ay ginawa para maging mura ang singil ng kuryente sa Ilocos Norte. Hindi naman totoo. Hindi naman mura ang singil ng kuryente doon sa Ilocos Norte dahil sa mga windmill. 'Di ba? Kasi yung mga yun, isinusupply yun sa National Grid. 'Di ba? Corporation. Sa NGCP din ang pag-supply niyan at binibili pa rin yan ng mga kooperatiba. Hindi naman yan direkta na napupunta sa Ilocos Norte. 'Di ba? Pinaglululokon niyo yung mga kababayan natin. Tapos ngayon, bidang-bida kayo doon sa panukalang batas ni Sandro Marcos na gawing libre ang kuryente sa mga kumukonsumo ng less than 134 kilowatt hour. Dapat doon pa lang sa Ilocos Norte, ipinaglaban na nila yan. Dahil nasa kanila yung renewable energy na pinakamalaki. Hindi ba? Pero bakit hindi? Bakit hindi nila nagawa? Kanila lahat doon. Kanila gobernador, congressman, mga mayor. Tapos, hindi man lang naipalibre o kaya bumaba yung singil ng kuryente despite the enormous, 'di ba, renewable energy na meron sila doon, 'di ba? Ano 'yun? Totoo yung sinasabi namin kasi na hindi naman talaga yung mga Marcos ang nagpanukala niyan. Pinayagan lang ng mga Marcos na magtayo, pero wala silang kinalaman sa pamumuhunan, sa pag-iisip, at sa research ng mga windmill na yan. Kaya kung ako tatanungin dyan sa panukalang batas ni Sandro Marcos, grandstanding lang po yan. Mangyari man yan, it's because they need publicity. They need a positive publicity para mawala ang duda sa kanila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun lang yun. Sayang ang bayot!